Prioridad daw ni US President Joe Biden ang alyansa ng Pilipinas at Amerika sa gitna ng issue sa Indo-Pacific region. Yan daw ang mensaheng gustong ipahatid ni Biden kaya ipinadala si US Secretary of State Antony Blinken sa Malacanang. Sabi ni Blinken sa Pangulo, higit pa sa tibay ng bato ang alyansa ng Pilipinas at Amerika. Nagpasalamat naman si Pangulong Marcos sa ikalawang pagbisita ni Blinken sa bansa. I hope that all these efforts you're making are met with some success because it is of great importance to us. These things are somehow toned down. I can't see how you're going to do it, but I think that some easing of tensions at least we will see in the near future. Our focus, our engagement, our commitment to the Indo-Pacific writ large and to the relationship, the alliance between the United States and the Philippines in particular is more than rock solid. It's an absolute priority for President Biden. Mahigit 20,000 estudyante na nag-admission test sa West Visayas State University pinagre-retake. Ayon sa universidad, posibleng na-leak ang mga tanong dito. Para raw hindi maapektuhan ang reputasyon ng universidad, nagpasya silang ulitin ang entrance examination. Police Major Alan De Castro, iginiit na wala silang relasyon ang nawawalang beauty pageant contestant na si Catherine Camilon. Your Honor, nagsasabi po ako ng totoo. Wala kang ebidensya na hindi kayo boyfriend. Hindi mo siya girlfriend. Wala kaming relasyon, sir. Wala. I am not satisfied with your explanation. Pinasight in contempt si De Castro at pinadetain matapos hindi kagati ng mga senador ang kanyang pagtanggi. Sa kabila ng pagsabi ng NBI at PNP-CIDG na meron sila mga testigo at larawan para patunayang magkarelasyon ang dalawa. Si De Castro ang pangunahing suspect sa pagkawala ni Camilon na noong Oktubre pa huling nakita. Nauna nang sinampahan ng reklamong kidnapping at serious illegal detention si De Castro at 3 iba pa. Tina Panganiban Perez, nagbabalita para sa GMA Integrated News. March 17, 1957, 67 taon na ang nakalipas nang mangyari ang trahedyang kumitil sa buhay ni dating Pangulong Ramon Magsaysay. Muli itong inalala sa librong One Came Back ni Vicente Villafranca at nang nag-iisang nakaligtas sa plane crash, ang journalist na si Nestor Mata. Unang inilathala noong 1957, isinalaysay sa libro ang mga huling sandali ni dating Pangulong Magsaysay sa loob ng C-47 Army plane na tinawag na Mount Pinatubo. Nitong March 18, nagkaroon ng commemorative launch ng panibagong edisyon ng One Came Back sa tulong ng pamilya ni Mata, University of Santo Tomas Miguel de Benavides Library at Art Angel Commercial Quests Incorporated.